Oh, ganda ano. Ito yung hinahanap talaga nila. Kapatagan at tabi ng kalsada. 2.5 hectares. Dalawa po ang titulo. Isang 19,000 tsaka isang 5,000. May bakod na po siya. Kaya po pag may bumisita, makikita agad ang boundary. Kaya po may poste na linya ng kuryente. Mga mahogani po ito. Mga puno na ito na pang protection sa lupa. Isa pa is pampalamig siya. Bukod po doon sa puno ng kahoy, meron pong mga fruit bearing na santol, langka, mangga. Tapos yun, may mga niyog. Tinan nyo po itong langka. Hitik sa bunga. Doon po yung kalsada. Ito yung gitna. Lawak po. Ito po ang property, 2.5 hectares kapatagan. Tapos yung dulo may overlooking view, may bakod na po siya. Kaya po pag may bumisita, makikita agad ang boundary. Yan po ang bakod niya. Dito ang kita kung gaano siya kahaba sa frontage. Ito po ang frontage niya. Papasukin ko po siya. Papakita ko lamang po itong front dito kung gaano po kahaba yan. Hindi lang po 200 meters. Makikita rin naman po yan sa lot plan at sa technical description. Kaya po may poste na linya ng kuryente at ito po ay kalsada. Pasok po ang sasakyan dito. Yun po, simentado naman po yung bahaging yun. Ang layo pa po pala ng ano nito. Ayun pa po ang bakod, yung dulo. Ayun po. Pa-square po kasi ito eh. Yan po, mayroon pong paakyat na doon. Ibig sabihin po kasama pa po ito. 2.5 hectares, dalawa po ang titulo. Isang 19,000 tsaka isang 5,000. Yung 19,000 po, ito po. Yung 5,000 po doon, kasama yun. Kaya po siya tumutotal na 2.5 hectares. Pero pag binenta po yan, hindi pwede pong yung 19 lang. Kasama po yung 5,000. Yan po ang gusto po ng seller. Ito po ay mayroong caretaker na namamahala dito. Pero hindi po naman dito nakatira. O yung taga tingin po ng seller. Mayari po ay nasa Maynila. Ito po yung kalsada na palabas ng National Highway. Wala pong 500 meters. Nasa National Highway na po tayo. Mga 300 to 400 lang po yan. Isang liko, dalawa. Ito po ay frontage pa rin. May mga punong kahoy. Bukod po doon sa puno ng kahoy, meron pong mga fruit bearing na santol, langka, mangga. Pero hindi po siya ganun kadami. Tapos yun, may mga niyog. Ito pong bungad niya ay kapatagan po talaga. So ito pong may gate na to, kabilang property na po yan. So yan pong kanto na yan, paakyat na po doon. Ngayon po, pasukin ko naman sa loob. Ngayon po may langka, bunga, tapos may mangga. Ito po yung loob niya. Pwede po maglagay ng bahay, rest house, kasi dito po malamig na area. Kahit mainit yung panahon, dahil maraming puno, presko yung lugar. Pasukin po natin yung loob. Located po ito sa barangay ng Kapatalan, Sinloan, Laguna.
Nasa 70 kilometers po ito magmula sa Metro Manila. May mga mangga po, may santol. Ito mga mahogany po ito. Mga puno na ito na pang protection sa lupa. Isa pa is pampalamig siya dyan sa area. Kung tayo pasok dyan, susuot. Hindi gana ko ng gate ano. Oo, malaki din ang ginastos sa bakod ano. 480 ang isang poste. Maganda sana gumawa na lang. Ano, yung time ang ano nila. Oh, ganda ano. Ito yung hinahanap talaga nila. Papatagan at tabi ng kalsada. Punta na kami ng ano, Tanay. Ang mamahal naman sa Tanay. Meron talaga. Pag Tanay kasi iba ang presyuhan dun. Yung pong likod nito ay meron pong hindi naman abot sa property ano. Kadikit lang. Maglalagay po ng kalsada dyan yung likod nito. Para po yun dun sa windmill. Yun po ang frontage niya. Aakyatin pa natin. O kahit ito lang. Oo kasi ang lawak niyan eh. Ayun po yung bakod. Yung kanina binaba ko doon. Hanggang doon sa mayroong mga mahogany na yon. Yung po palang may kubo na yun. Labas na. So ito po. Backyard. Ang maganda po. Palibot na siya ng bakod. Ito. Itong yung dulo na yon. Parang yan yung 19 ito. Ang ganda pala nung 19 ano? Flat talaga 100%. Tapos yung 5,000 may mga punong kahoy tas overlooking view. Kaya hindi rin talaga siya pwedeng maiwan eh, no? Wala right of way eh. Bababa yung value niya. Nandun po yung kalsada. Ito yung gitna. Siguro po ito ay humigit kumulang nasa 300 meters ang frontage. Kasi ang dulo po niyan nandun, tsaka po nandito. Tinan niyo po itong langka. Napakadami pong bunga. Walang kumukuha. Isang piraso lang po yan. Ano po? Hitik sa bunga. Andun pa po yung bakod. Ito. Ayan. Tapos yung bakod po umakyat ng ganun. Yung boundary niya po may mga nakatanim na. Ayan o. Nara. Nara po yan. Nara. Ito yung gitna niya. Yung mga tanong pauling nyo po. Titulado po ito. Nasa titulo po ay yung po mismong seller. Buhay pa. Sa mismo yung nakapangalan sa titulo ano? Yung mag-asawa. Bata. Yan. Tapos ito. Ito iba na to. Iba na. O yan pong bakod to. Konkreto. Tapos pataas po yan. Sige. Ito na okay na tayo dito. Hindi na natin ano yan. Kung sakali man, balikan ko siya o kaya kahit nandun ako sa bahay, paliparan ko ng drone. Abot yun dito. Maganda pa din makuha yung kabuhan. Ang ganda oh. Kaya itong mga nara to, sakop na talaga. Sakop yung nara no. Kasi nung magbabagod kami, hindi namin matutok.
Alam ko taga dati, dito ko nga kakapit yung ako. Ah, ito. May dating ano. Dati. Pero walang saktong noon pagdating sa ano, kaya sabi ko dito may-ari. Maganda talagang isusurusukatin ulit. Ano, na-relocate. O, nare-relocate. Nung magbakod kami, yun, lumabas yun. Sino ang geodetic mong kinuha? Si Jodedic Engineer Manuelo Santiago. Taga saan yun? Alam ko, ang office na dati, nasa Siniluan yun. Pero nasa, Siniluan. ano na, Pagsanghan. Mag-ama yun, pero yung ama ko nagsulat dito. Ang plano kasi nung may-ari nito dati, yung mag-asawa, hindi tagal na ito ibibinta. Anak lang may, mahina na kasi yung mag-asawa. Ilan ang anak niya? 4. 4. Pero nakapangalan dun sa mag-asawa, ano? Mag-asawa ito. Yung 2 titulo. Nasa 4 pala ang ano. So, magulang pa, hindi pa dun sa anak. Yan. Ganyan po kaganda yung property. Pwedeng kunin ang buo. Then kayo po ang mag-subdivide. Kasi po yung kabila na ito, mayroong tinatawag na ano, may mga sinubdivide po dyan. Tapos yung nakabili ng Koreano, no? Oo, Koreano ang nag-subdivide yung sige. Ano yung may asawang Pilipina? Parang sige. Hindi ko rin ano yung background ng ako. Nasa, ang alam kong ano mo yun, 2,500 eh. Price. Ang per square meter. Kaya ating mga 1,000 square meter ang ano. Kaya ito lang po naman ay buuhan. Hindi pwedeng itong 2 hectares lang. Kasi itong 19 hectares ito po. Ito kapatagan na to. Pero binakulan nyo yung ano lang. Yung 19 lang. Hindi, buo yan. Kumbaga, naglagay lang kami ng poste dyan. Wala pa namang babae. Kumbaga pagitan yan. Pagitan ng title. Pagitan ng title. Pero yung bakod niyan, diretso dun diretso yan, sa yung 5,000. Yung 25 mahigit na yan. Yan pong mga punong kahoy na yan na maraming kumbaga direct ang araw dito ay malamig yan kasi puro ng kahoy. Tapos ang view po niyan maganda kasi tanaw na yung Marcos Highway. Malinis siya sa taas. Sakit doon. Malinis ba yan? Oo, yung may daanan tayo madadaanan. Sige na, dito na rin lang. Baka nadaanan natin yan. Bakit dito? Ibig sabihin, nabalutan pala ng bakod ano. Oo, yung buong Tapos puro nara po. Lawak po. Ako po ay taga dito sa barangay na ito. Kaya lang kami po isakop ng Siniluan. Ito ba ay PAMI o Siniluan? Siniluan pa rin yung titulo? Ito yung boundary. Nung 19 tsaka ng 5,000. Okay, pero yan, balot na din ng bakod. So ito po yung 19. So ito na yung 5,000. Ba, maganda din kasi puro nara naman ano. Ano, puro nara yan. Windmill. Ay patag din. Ayun. Ito, kumbaga malilom. Ang taas. Ayan yung hangganan. Okay. Balot na talaga. Po, bakod na dito. Okay ito kasi may bakod. Kung akitin yung overlooking doon sa taas, makikita dito ng side. Okay. Sige, wag na lang. Kasi mataas pa yan eh. Pero may view yan. Pero ang gagawin ko na lang dito, mamaya palipad ko ng drone. Maganda yan pagka nalinis sa taas na yan. Tanaw yung kung sa matalang patakalan. Ito? Itong part na to. Oo kasi itong baba. Yung school, tanaw. Ayos pala no. So yan. Dito malamig. Puro nara yan. Tsaka mahogani. Kailan lang to binakudan? May ilang buwan na? 3 months lang ata ito nakalipas. 3 months.
Papakiyaw na lang to. Dinarawan din kami dito. Narawan. Kumuha lang ako ng 4 na tao. Ganda ito, buhos yung ano nito, sa ilalim yung pot. Yan. Oo nga, bang tibay ito. Ay, may ano. Oo. Bagay, yun na may ano. Umaangat kasi yan, umaangat. Nababalik kasi pagka ano. Pero malalim. Ilang meters ang pagitan? Parang 3 meters ano. Ilang piraso yung nagamit nyo na yan? 180, grabe no. Kaya pala tumaas ang presyo. Ayun. Tapos itong babuwer 1.8 ang isang rolyo. Ito? 30 kilos na lang. Bali na Ilang? consume kami dito ng 17 rolyo. Ba? Sa dami ano. Ay ginastusan. Pero tuloy pa rin ang benta. Gusto lang natin kanila yung accurate yung boundary. Secure talaga. Ay yun. So yun po, malinaw. Saan magdadaan ang windmill? Itong lugar na to. So yan po kasi, ito po likod to. Pero meron po kasi dito sa aming project ng windmill. At yan po ay talagang tuloy na dahil yung iba po dyan ay may kontrata. May kontrata na po. Yung po mga kahoy dito nakalista na kasi binabayaran na po nila yan. Pinukuha lang pinag sabihin. Yung mga tanggal lang ang ibang tawag dito. Yung mga tawag dito puputulin dito. Inano na po nila yung pinipinturahan po nila ng pilox yung madadaanan na kahoy. So dito po yun sa part na to. Maganda to. Itong property na to. Sulit na sulit. Tapos dyan pala yung dito yung part na may overlooking view tayo no? Dito. At saka doon. Dito sa kabila naman, yung kabilang side. Ito. Tanaw naman yung windmill sa Yung windmill. Saka yung marilaki kasi yung likod nito. Tanaw yan dyan lahat. Tapos ito naman sa taas ito kabila. Laguna dito. Ayan na po yung property. Dito po ang silangang bahagi. Yan. Ito ang kabuuan. Andun ang 5,000. Yan, may overlooking view dyan sa part na yan. Tapos ito yung dulot-dulo. Maganda, walang ano no. Wala talagang nag-squat ano. Kasi nga Ang patay dati meron. Ano lang, tanim-tanim, nagpapaalam naman. Yun nga, naabutan lang, hindi nagpaalam. Yun. Kaya ako yung nagbiga talaga. Yun ang mahirap dun kasi pag ano nga. Pero ito ngayon, hindi na sabas-sabas ng bakit na bakit na yun. Tumba yung mangga. Bagyo dati. Itong labas po din ay kabahayan. Lawak ng patag. Tapos tabi siya ng kalsada. Simentado. Okay, yan po. Front.